Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, isang pasabog na production number ang inihanda po ni Maine, Miles, Karen, and syempre Raisa May Dizon, na talaga namang maging ang mga studio audience natin sa Itbulaga ay napaindak, napasayaw, and sobrang nag-enjoy. At maging sa sugod bahay mga kapatid, napasayaw at napaindak, napasunod din sa dance production number nila Miles, Maine, Karen, and Raisa May. At nakita nga natin dito na talaga namang pinagpawisan si Miles Ocampo sa ginawa niya pong pagsayaw sa Itbulaga stage. At kapansin-pansin din ang pasabog na costume ni Maine and Miles Ocampo. Samantalang sa live song session, nakasama natin si Karen Aistrap na kung saan inapasenti lang naman ang mga televiewers, online viewers, and syempre ang Team Studio. With special participation yan mga kadabarkads ni Jose and Wally Bayola. At kanina, bumisita po ang mga bigating artista ng ABS-CBN para mag-promote ng kanilang project na Project Loki. Dito po yan sa Viva One. Directed by Sian Lim ito mga kadabarkads. At kanina, nakasama natin ang mga bigatin po na lovebirds. Dito po yan sa GB5. So hindi ito expected ng marami dahil talaga namang surprise ito ng Itbulaga. So syempre, present dyan si Rita Daniela and Maclaude, Baninay and Bont, and Diana and Tommy King. Grabe no? Sobrang mga sikat itong ating mga guests sa GB5 na siyang in-enjoy ng mga lovebirds natin. At ang winner po dito, walang iba kundi si Diana and Tommy King na nag-uwi po ng tumataginting na 50,000 pesos. Samantalang Jerome Ibardome, ginulat ang lahat ng lovebirds natin nang ilabas na po ang picture nilang magkasama ni Roel Carino. So nakakatuwa lang makita si Roel and Jerome in one frame kahit na hindi natin sila nakikitang magkasama sa Itbulaga stage dahil syempre pare-parehas na po silang abala sa kanilang mga tinatahak na landas. And also parehas din po silang working student mga kadabarkads kaya sobrang hirap kumuha ng schedule nilang dalawa na magkasama. Pero ang importante, goods na goods sila at still magkaibigan pa rin kahit na mga fans sa social media nagbabardagulan. At sa mga naghahanap naman sa mga singing queens natin na ilang araw na po nating hindi nakakasama sa Itbulaga, sa mga patuloy na nagtatanong po sa kanila mga kadabarkads kung nasaan na ba talaga sila, meron po silang ganap outside Itbulaga and syempre pahinga po nila mga kadabarkads. Pero still party pa rin sila ng naturang programa. Hindi man natin sila nakikita sa programang Itbulaga, meron naman silang ibang pinagkakaabalahan at hawak pa rin sila ng TVJ production or management po ng Itbulaga. Kaya wala po tayong dapat ika-worry sa kanila. Okay, parte pa rin sila ng naturang programa. Samantalang congratulations naman sa TVJ production or sa Itbulaga dahil ang dalawang account na malalaki po nila, OG account ito mga kadabarkads ng Itbulaga, nabawi na din po nila finally sa Tape Incorporated. Una na dyan ang YouTube channel na merong 5.28 million subscribers. Tapos ang kanilang page na merong 19 million followers. Lahat nabawi na po nila yan mga kadabarkads. At siguro, dyan na sila magla-live sa mga susunod po na buwan. Kaya abang-abang lang tayo mga kadabarkads sa announcement nila. Samantalang i-congratulate naman natin ang isang Itbulaga host na kung saan ay may show sa New Zealand. Sino yan? Walang iba kundi po si Ian Red. Kasama niya po dito si Alexa Dionesia and Janelle Alonso, kantawanan sa New Zealand, Auckland Christchurch. Nakakatuwa naman kung ganon. March 14, 2026, 6 p.m. Panmure Community Hall, 7 to 13 Pilkington Road, Panmure, Auckland,
March 15 naman, 2026, 4 p.m. Dito po yan sa Hanby Club 17 Carmen Road, Hanby Christchurch. Kaya save the date mga Kadaber Kads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon. So marami pong nagtatanong bakit ilang araw na daw pong hindi nakikita si Joey De Leon dito po sa programang Itbulaga kahapon, ngayong araw, wala po siya. Kaya hindi maiwasang maghanap po ng mga Daber Kads natin dito po online, sa Facebook, and kung saan-saan social media platform na nag-aalala po kay Boss Joey De Leon. And meron nga po tayong nakita na post na nitong nakaraan lamang, si Boss Joey De Leon, mga Kadaber Kads, ay namataan po dito sa Eastwood City Bay Mega World Resort Estates. So parang nagpapalit po siya ng glass ng salamin or po pwede rin nagpagawa siya ng bagong salamin. Kasi kung inyong mapapansin sa background po ni Boss Joey, tindahan po yan ng mga salamin at meron po mga nakapagpa-picture sa kanya na mga fans. So that was February 8 mga Kadaber Kad. So siguro on vacation po si Boss Joey De Leon kaya madalas hindi po natin siya nakikita at nakakasama sa Itbulaga. Kaya sa mga nag-aalala po sa kanya, okay lang siya mga Kadaber Kads. On vacation lamang si Boss Joey. Samantalang spotted naman ang mga parents ni Maine Mendoza sa isang event ng Shell. So, isa po sila sa mga nagmamay-ari ng ilang mga gasoline Shell sa Bulacan. Kaya naman, nang magkaroon po ng event ang Shell ay present sina Mr. and Mrs. Mendoza. At eto nga pong pinakaantay ng lahat, ang tungkol dito sa mga ka-heart to heart ni Raisa May Dizon. At alam niyo ba mga Kadaber Kads, 9:17 AM pa lang, nasa studio na po siya ng Itbulaga. So sobrang ka-excited niya mga Kadaber Kads sa mga ka-heart to heart niya, talagang inagahan niya. Kasi iniisa-isa niya daw yung mga pumapasok sa studio nang makita niya daw kung sino yung lalaking yon. Grabe din mga Kadaber Kads, no? Sana talaga, Raisa May Dizon, makita mo na, no? At makilala mo na ang lalaking itinakda para sa'yo. Kasi 20 years old na si Raisa May Dizon, wala pa rin siyang boyfriend, mga Kadaber Kads. Kaya talaga namang lahat ng Daber Kads, super excited din na magkaroon na po ng lovers si Raisa May Dizon, 'di ba? Para naman maranasan niyang kiligin, mahalin, and syempre ituring siyang prinsesa na siyang deserve niya naman mga Kadaber Kads. Samantalang bida naman ang kulitan sa Bulagaan University na kung saan ay na-miss at in-enjoy ng maraming televiewers ng naturang programa. Sana nga po mga Kadaber Kads, no? Araw-arawin ito pero okay na siguro yung every Saturday na lang kasi medyo matrabaho din ito mga Kadaber Kads. So paano mga Kadaber Kads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.